Ang minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Oy, biyernes na tayo ngayon. 15 ng Disyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, LPA sa Timog Silangan ng Mindanao inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility. LTFRB pinagbigyan ng hirit ng pisto na isa lang sa rehabilitasyon ang mga traditional jeepney. 2 araw na tigil pasada ng grupong piston, tuloy pa rin ngayong araw. Mga lokal na pamahalaan binuhusan ng dagdag na pondo sa 2024 national budget. 3 ospital sa Metro Manila halos puno na ng mga pasyenteng may COVID-19. Paglilite sa kaso ni Pastor Apollo Kibiloy at mga kapwa akusado sa US Court, ini-reschedule. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan din ang ating mga DZRH News FM sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Umaga Pilipinas. Isang low pressure area yung kumpulho ng kaulapan sa Timog Silangan ng Mindanao at inaasahan itong papasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas. Huling namataan ng pag-asa ang naturang LPA sa layong 1,865 kilometers silangan Timog Silangan ng Southeastern Mindanao. Magsisimulang magpaulan ang naturang LPA o sama ng panahon sa linggo. Malaki ang tsansang ma-develop ito bilang isang bagyo. Samantala, ang Northeast Monsoon naman o amihan ang makakaapekto sa Luzon habang ang easterlies o localized thunderstorms ang makakaapekto sa Visayas at Mindanao. Pumayag na ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa hirit ng grupong pisto na isa lang sa rehabilitasyon ang mga traditional na jeep. Kinumpirma ito sa DZRH ni LTFRB spokesperson Celine Pialago matapos na magdialogo ang ahensya at ang transport group pa. Ayon kay Pialago, siguro ito ng LTFRB na walang phase out sa mga lumang jeep at bibigyan din ng mga operator ng sapat na oras para lumipat sa modern jeepney. Yan pa man, nilinaw ng LTFRB na hindi palalawigin ang consolidation deadline para sa PUB modernization program. Ang rehabilitasyon ng kanilang mga jeepneys. Ito siguro yung pinakabago, sir. Apo. No? At inaprubahan po ito ng ating chairman. At binigyang diin po, linaw ni chairman, bumuo lang po kayo ng kooperatiba, hindi po sa pilitan ang pagbili ng mga bagong unit. Alinsunod po sa naging kautusan ni Pangulong Marcos, walang jeepney phase out. Makakabiyahe po ang mga traditional jeepneys as long as they are roadworthy. Bigo muli ang LTFRB at ang piston na makabuo ng kasunduan kaugnay ng deadline para nga sa consolidation ng traditional jeepney. Nagkaroon nga ng dialogue sina Piston President Modi Floranda at LTFRB Chair Chopoli Cuadros III sa gitna ng nagpapatuloy na tigil pasada. Pero ayon kay Modi, hiniling nila kay Cuadros na ibasura ang December 31 deadline. Hindi naman daw ito makapagdesisyon dahil inaasahan ang magiging kapasyahan ng Pangulo. Idiniin pa Floranda na kahit pa sinasabi ng LTFRB na walang phase out sa traditional na jeep, obligado naman ang mga tsuper na mag-consolidate bago makapamasada. Patuloy niya ang kanilang tigil pasada at magpoprotesta sila sa harap ng tanggapan ng LTFRB hanggat wala silang pinanghahawakan mula sa pamahalaan. Naninindigan nga ang Department of Transportation na makabibiyahe ang mga pampublikong jeep kung magko-consolidate para sa PUB Modernization Program. Sinabi ni Transportation Undersecretary Timothy John Batan, bagamat hindi pinalawag ang deadline ng December 31 consolidation, hindi naman agad ipipace out ang mga jeep. Iginidibatan na patuloy pa rin ang panghikayat nila sa mga tsuper at mga operator ng jeep na mag-consolidate at sumapi sa korporasyon o kooperatiba para makatalima sa naturang programa. Ang hinihingi lang po natin by December 31 ay ang mag-consolidate, makisama, sumapi sa isang grupo, sa isang kooperatiba, sa isang korporasyon para po maging qualified tayo doon po sa extension ng prangkisa.
Patapos mo pong mag-consolidate, meron ka pang 2 hanggang 3 taon para po mag-modernize. So hindi naman po agad-agaran napapalitan na ang iyong traditional jeep nito pong mga modern jeep. Meron ng impounding area ang Land Transportation Office para sa mga hindi tutupad sa PUB Modernization Program. Ipinahayag ni LTO Chief Attorney Assistant Secretary Vigor Mendoza. May nakakasana silang impounding facilities, hindi lamang sa loob ng Metro Manila kundi maging sa karatig lugar. Ang mga public utility jeepney na hindi otorisadong bumiyahe, huhulihin. Ididiretso na sa impounding area sa sandaling ipatupad ang naturang programa ng gobyerno sa pagpasok ng 2024. Naghandaan na rin namin next year yan, no? We are expanding our impounding area. Ayun. Kasasama na po sila dyan. Usap po kami ng MMDA. Meron po mga lupa ang MMDA nag-turn over po sa amin. Meron po kaming signing with MMDA, no? Kaya may lupa na in Metro Manila, may lupa rin sa labas ng Metro Manila. May utos na presidente, no extension. So, paghahandaan namin yon. Pag hindi sumunod sa utos ni presidente by next year, at wala silang authorities, doon na nga mahuhulog yun. Impound. Plano naman ng Metro Manila Development Authority na ipasa na lamang sa Land Transportation Office ang pagpapato ng penalty sa mga pasaway na motorista na dumadaan sa EDSA busway. Sa panayam ng DZRH, binigyan tingin ni MMDA Chair Don Artes na line ito na mabawasan ang panganib ng paglalagay ng traffic enforcers lalo na sa gabi dahil marami pa rin sasakyan na dumadaan sa major roads. Paliwanag ni Artes, sa pamamagitan ng CCTV camera, makukuha ng video at larawan ng mga lalabag sa batas, trapiko at ire-report naman ito sa LTO. Meron na po kaming pag-uusap ni ASEC Vigor Mendoza ng LTO na ika-capture po namin yan sa aming CCTV cameras. Tapos ire-report po namin sa kanya. Although pinag-aaralan na both ng legal teams namin and then we'll meet po next week. Para po yung mga naka-capture namin sa CCTV cameras, ipo-forward po namin sa kanya. Total, hindi naman po siya kasama sa TRO, unang-una. Pangalawa, hindi naman po siya mag-i-impose ng penalty ng traffic laws kung hindi more on sa lisensya or sa registration. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan at sa Hong Kong. At sa lahat po ng mga seafarers, sa lahat po ng mga marino, magandang umaga po sa inyo sa anumang pong panig ng mundo kayo naroroon. Lalong-lalo na ito sa mga namamaybay dyan po sa Pacific Ocean. Ratipikado na ng Senado ang 2 panukala na poprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Brunei at South Korea. Inanunsyo ni Senator Amy Marcos ang pag-aproba ng Senado sa Senate Resolutions number 790 at Resolution 878 na kapwa niya inisponsoran. Ayon kay Senator Marcos, layo ng Senate Resolution 790 na alisin ang double taxation at pigilan ang fiscal evasion sa buwis na kinikita ng mga OFW sa Brunei, Darussalam. Sa ilalim ng Philippine-Brunei Double Taxation Avoidance Agreement, bubuwisan na lamang ang business profit sa estado kung saan nag-ooperate ang negosyo maliban sa mga kumpanya na may permanenteng establishmento sa ibang estado. Nasa Senate Resolution number 878 naman ang kasunduan ng Pilipinas at South Korea kung saan papayagan ang mga OFW kabilang ang kanilang mga dependent at mga survivor ng patas na makatanggap ng social security benefits gaya ng South Korean nationals. Sinabi ni Senator Marcos, ang chair ng Committee on Foreign Relations, may opsyon dito ang Pinoy na iripanda ang kanilang kontribusyon sa National Pension Service oras na matapos ang kanilang kontrata sa ilalim ng kaparehong kondisyon na ibinibigay naman sa mga Koreano. Tiniyak din ng kapatid ng Pangulong BBM na patuloy siyang magsusumikap na makagawa ng mga panukalang batas na makabubuti sa bawat OFW. Magang sumapit ang Pasko sa may 3,000 Bulakenyo. Sa inulunsad na bawat buhay mahalaga serbisyo karaban ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Namigay si PAGCOR Chair Altenco ng 50 million pesos na halaga ng educational, medical at livelihood, ganyan din ng financial assistance sa mga taga-Bulacan kasama si Governor Daniel Fernando. Ayon kay Tenco, ang karaban ay nakabatay sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga lokal na komunidad at ito rin ang kauna-unahan niyang karaban sa ilalim ng kanyang pamumuno. Namigay ang PAGCOR
ng mga ayuda. Kasama dito ang 45 na sari-sari store livelihood packages na nagkakahalagang bawat isa ng 20,000 pesos ipinamigay sa pamamagitan ng raffle. Sinabi ni Chairman Tenco na nakatuon ang PAGCOR sa pagbuo ng isang bansa na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga tao at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Todo pa sa salamat naman siyempre si Governor Fernando sa Pangulong BBM at sa PAGCOR dahil sa naturang programa. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, teka muna. Ang Star for All season, si Vilma Santos, may sakit. Hindi daw po hindi nga nakadalo sa Grand Press Con ng kanyang pelikula. Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rulang. Gorgie, good morning. Nagtataka ang mga taga-Itbulaga kung saan nanggaling ang mga kumakalat na balitang hanggang December 31 na lang daw ang kanilang noontime show. May dagdag pang kwentong nag-resign na raw si Paolo Contis bilang isa sa main host ng naturang noontime show. At meron pang nagsasabing posibleng makulong daw si Paolo nang humigit kumulang 7 taon dahil sa paggamit daw ng titulong Itbulaga na pag-aari na raw ngayon ng TVJ. Nilinaw ng mga taga-Itbulaga na lahat ng iyon ay fake news. Masaya nilang binalitang sa gitna ng mga intrigang ito ay lalo pa raw sila dagdagan ng mga commercial loads at tuloy-tuloy pa raw ang pasok ng mga sponsors. Kaya obvious na pawang paninira lang daw ito mga ikinakalat na chismis laban sa kanila. Nilinaw ng legal counsel ng Tape Incorporated na sa attorney Maggie Abraham Garduque na matibay ang kinatatayuan ni Paolo sa mga host ng Itbulaga. Masaya raw silang lahat kahit matindi ang mga paninira laban sa kanila. Isang pamilya raw sila na lalong sumasaya ang kanilang samahan. Ang sabi pa ni Attorney Garduque, we are family in Itbulaga. We, including our host, consider the show as tahanan. Andyan yung host namin ng nagsisimula pa lamang na umahon ng Itbulaga on June 5, 2023. Ngayong okay na ang ratings, ang commercial loads namin, ngayon pa ba sila bibitiw? Efforts din ng host namin kaya natanggap na ng mga taong bayan ang Itbulaga na hindi associated with TVJ. Kaya alam na namin na mahal na mga host namin ang Itbulaga. End of quote. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ayun. At tabayanan na lang ninyo yung report tungkol kay Ate B, ha? May Morley Alinio pala yun. Mamaya, sandali lang. Naduling lang. Mamalengke nga muna tayo. nasa Pasay Public Market ngayon si Noche Kaka sa RH27. Noche, good morning. Maganda umaga, Pilipinas. Noche, baby. Noche. Ayun. Go ahead, Noche. Yan, ako yung Angel. Ngayong Friday morning, ito na yung presyo dito sa Pasay City Public Market. Pero yung local rice, ako yung Angel, yung special, tumaas pa, nasa 65 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman na Kuya Angel, yung regular milled rice, nako, 52 pesos ang bawat kilo. Ang bangus naman dito Kuya Angel, 180 ang kilo, yung tilapia 130, habang ang galunggong na local 260 ang kilo, habang imported na galunggong 200 ang kilo. Sama na rin natin yung alumahan 340 ang kilo. Punta naman natin yung beef rump ng Angel, tumaas na sa 450 ang kilo. Yung beef brisket naman, 400 kasin, 290 ang kimbaba, ang liempo, 360. Isama na rin natin yung whole chicken, 185 ang kilo. Pero yung kilo, bawat isa, good news dahil yung medium size, nakapako pa rin sa 8 pesos and 50 centavos. Ang ampalaya naman na yung Angel, bumaba na sa 80 pesos ang kilo. Bumaba din ang sitaw, 90 pesos. Petsa United 80, kalabasa 50, ang paborito ni Mama Lucabral, yung talong 80 pesos ang kilo, habang ang kamatis 60 pesos. Isama na natin yung Japanese yellow corn 70 pesos. Ang carrots naman na yung Angel, ganun pa rin ang presyo, 80 pesos pa rin ang kilo. Habichuela, so titas ng pagbil 85, hawang ang white potato 150 ang kilo. Petsa Bagyo 50 pesos, habang ang sayote nakapako sa 40 pesos ang kilo. Muyas sa pula, yung local 160 ang kilo. Yung red onion o yung pulang sibuyas imported 120. Garlic imported 130, habang ang luya na local na yung siling labuyo 160 ang kilo.
Kalamansi naman, 80, Alakatan, 90, Latundan, 60 pesos, Papaya Solo, 60, habang ang mangga, ganun pa rin ang presyo, nakapako sa 200 ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, gamit ang sugar white, 90 pesos, sugar was, 90, sugar brown, 90 pesos, habang ang palm oil 300 ml, 35 pesos, at ang palm oil 1 liter, 80 pesos. Tama na rin natin ng coconut oil, 350 ml, 35 pesos, habang coconut oil 1 liter, 80 pesos. Yan ang presyo sa unahing bilhin ngayong Friday morning dito sa Pasay City Public Market o mas kilala bilang Libertad Market. Na Chimp, magkano ang buko? Ang buko, magkano ang buko ngayon dyan? Ang buko, naku, tumaas na ako yung Angel. Meron ng 38 pesos at hanggang 40 ang bawat isa ko yung Angel. Mura pa rin. Mura pa rin. Sa ibang lugar, 50 na eh. Tumaas na. Pero dito sa ano ko yung Angel, bababa pa. Pero mga ilang araw pa, bago mag-Christmas, pataas na po yung Angel. Sabi ko nga, bakit meron bang gold dyan sa loob? White gold. Sige, maraming salamat, Noche. Salamat sa iyo, kaya si Noche Kakas live mula po sa Pasay Public Market. Magandang umaga, Pilipinas! At siya, sige, para meron ho tayong pamalengke, ito na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Alam na alam ng mga nasa construction nito eh. Ayan. Basta ang prinsipyo ho ng P6 pinagulong. Kung ano yung mga items na pinagulong, actually, muntik-muntik ka na mahulaan eh. Konting-konti na lang. Research nyo pa. Ipadala nyo yung mga sagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Magkano bang premyo ngayon? 9,000? 9? Wow, ayos. 9,000 ang naghihintay na premyo. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, Laundry Day today. Kunot noo ka ba kapag ikaw kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain-away formula. Tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate mud and sebumon cotton. Gawa po ito ng ACS. Mababang buwi sa karneng baboy, mais at bigas, pinalawig pa ng 1 taon. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Kinaprubahan ng NEDA Board ang panukalang palawigin pa ng 1 taon ang pagpapatupad ng mababang buwi sa ilang produkto. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa mga produktong ito ang karneng baboy, mais at bigas. Hanggang December 31, 2024, ang validity ng pinalawig na mababang taripa sa tinatawag na Most Favored Nation o MFN. Dahil dito, ang tariff rates para sa baboy ay mananatili sa 15% in quota at 25% out quota. Ang mais naman ay mananatili sa 5% in quota at 15% out quota, habang ang bigas ay 35% kapwa sa in quota at out quota. Ipinaliwanag ni Balisacan na ang pagpapalawig sa mababang buwis sa mga piling produkto ay makatutulong para matiyak ang sapat na supply ng produktong pag-agrikultura at manatiling matatag at abot kaya ang presyo ng mga ito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Let. Hindi talaga natin maintindihan bakit bang gobyerno natin, Secretary Balisacan, ba't bang pinipilit ho ninyong isubsidize sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng mas murang taripa yung pong mga dayuhang magsasaka? Di ba? Kaya ho, tinatamad na ho yung mga magsasaka natin magtanim eh. Di ba? Magtatanim sila pagdating ho ng anihan, saka naman dadagsang imported. Mura ho yung pinapataw ho ninyong taksi. Bukas makalawa, maniwala ho kayo, pag wala na hong nagtatanim ng mga magsasakang Pinoy at umaasa na tayo sa importation, lalong gutom ang ating aabutin. Secretary Balisacan, sana hindi ho umabot sa ganung panahon. Ano ha? Naglatag naman ang Cebu Pacific ng mga paalala para sa mga biyahero ng Pasko at Bagong Taon. Para maiwasan ang sobrang stress, pinapayuhan ng Cebu Pacific ang mga travelers na agahan ng 3 hanggang 4 na oras ang pagpunta sa airport. Maiiwasan din ang mahabang pila kung mag-check-in sa pamamagitan ng official Cebu Pacific mobile app.
o manage ang booking section sa website ng Cebu Pacific. Ang mga pasahero mag-check-in online at walang check-in baggage ay maaaring makapasok sa Gate 1 ng NAIA Terminal 3 at dumiretso na lamang sa boarding gates. Hinihimok din ang mga pasahero na bumili ng prepaid baggage online sa pamamagitan ng Cebu Pacific website o mobile app kung saan maaaring makapag-avail ng hanggang 3 piraso ng 20 kilogram baggage. Kabilang pa sa tips ng Cebu Pacific para sa maayos na biyahe ang pagsiself-tag ng check-in luggage, pagbusisi sa mga flight information upang hindi maiwanan. Binuhusan naman ang karagdagang pondo sa panukalang 5.768 trillion peso 2024 national budget ang mga lokal na pamahalaan upang lalo silang makapaghatid na magandang serbisyo sa mga constituents. Itong masayang binalita ni House Speaker Martin Romualdez sa awarding ng Seal of Good Local Governance sa may 1,000 outstanding LGUs. Ginanap ito sa Manila Hotel kahapon. Ayon kay Romualdez, nakapaloob sa lalagdaang 2024 national budget ng Pangulong BBM ang probisyon para sa epektibong implementasyon ng Mandanas Ruling. Sa pamamagitan na niya nito, makatitiyak na may sapantang pondo ang mga lokal na pamahalaan. Batay sa Mandanas Ruling ng Korte Suprema, tinasa na ang share o parte ng mga LGU mula sa National Revenue. Paliwanag pa ng House Speaker, binabalangkas ng Kongreso ang budget bill para maging balanse ang progreso, hindi lamang sa mga urban area kundi sa buong panig ng bansa, upang ang bawat Pilipino ay makatikim ng kasaganaan at kapayapaan. Binigyan din pa ng kongresista ng Leyte ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng national at local officials para magkaroon ng isang matatag at maunlad na Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na grupo naman ng mga mangingisda arestado sa illegal fishing sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny. Arestado ang 4 na grupo ng mga mangingisda na nagmula ito sa Ternate at Naik, Cavite na nagsagawa ng illegal fishing sa karagatang sakop ng Bataan sa Barangay Sisiman, Maribeles. Sa ulat ni Maritime Chief Major Jonathan Dayaw habang nagpapatrolya umano ang kanyang mga tauhan sa nabanggit na lugar nang maaktuhan ang mga ito sa loob ng municipal seawater ng Bataan. Naaktuhan sila sa layong 3 kilometro mula sa pampang ng Bataan na mahigpit itong ipinagbabawal at nasa 10 mangisda ang naaresto. Hinanapan ang mga ito ng dokumento na sila ba ay rehistrado sa Bataan para dito mamalakaya at nang walang maipakita agad silang inaresto at kinumpiska ang kanilang mga lambat at bangka. Ang mga kapitan ng bangka ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 86 Unauthorized Fishing ng RA 10654 at Municipal Ordinance No. 3 Series of 1996. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny, at magandang umaga ho sa ating mga suki dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga po. Nakatutok din ho sa atin maaga si Congressman Ador Plato dyan po sa Bulacan. Kaya pa bakikayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga, mga misis. Amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Samantala, muling hinimok ni Senator Bongo ang publiko magsuot ng face mask sa harap na tumataas na kaso ng COVID-19 at influenza-like illness sa bansa. Ayon kay Senator Go, bagamat inalis na ang state of public health emergency, nananatili pa rin ang pulisiya ng gobyerno na magsuot ng face mask kahit ito ay voluntaryo, lalong-lalo na sa mga healthcare facility at iba pang mga matataong lugar doon sa mga magpupunta sa mga mola. Sinabi pa ng senador, ang chair ng Senate Committee on Health, hinihimok niyang lahat na magsuot ng face mask lalo na yung mga high-risk individual at saka yung may mga comorbidities para maiwasan ang COVID-19 at iba pang nakakahawang respiratory diseases tulad na lamang ng walking pneumonia. Ginit pa ng senador na hindi naman ito proteksyon sa ating sarili kundi maging sa ating mga kasama sa bahay, lalong-lalo na ang mga vulnerable at mga matatanda. Sinabi ni Senator Go, mahigit 2 taon namang naging disiplinado sa pagsusuot ng face mask. Parang rehearsal na lamang ito nung nakarang pandemic dahil nga sa pag-iral ng mga health protocol. Babae patay matapos mabundol ng SUV na minamaneho ng isang pare sa Ormoc City sa Leyte.
Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang babae na sawi matapos mabundol ng sports utility vehicle sa siyudad ng Ormoc, lalawigan ng Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Pini 40 anos, may asawa residente ng barangay Katmon, Sanator ang siyudad. Nangyaran sa dito sa National Road, Barangay Concepcion, siyudad ng Ormoc City. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima naglalakad sa tabi ng daan ng mabundol ng sports utility vehicle SUV na minamaniho ni Father Santos, Reverend Father Santos, 46 anyos, ng Archdiocese Palo Leyte Chancery. Ang sasakyan ay papunta sa bayan ng Palo Leyte nang mabundol ang biktima, si Pini, dahilan ng agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, si Reverend Father Santos nasa kustodiya ng Ormoc City, Leyte, PNP. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:31, dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, pero maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga nga pala kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals at sa mga suki nating mga maestrado. Kahapon bang overall party nila o mamaya? Ito na, ang star for all season, si Ate B, may sakit. Ano ang sakit niya, Morley Alinio? Good morning, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Kahapon, sa Grand Press Con ng pelikulang When I Met You ay hindi personal na nakarating ang nag-iisang star for all season sa nasabing okasyon. At sa halip, nag-zoom in interview na lang siya sa nasabing pagtitipon. Well, may sakit ang nag-iisang star for all season at inamin nga nito na sa mga sunod-sunod na mga event na kanilang ginawa ay lubhang nahirapan siya o kumbaga ay napagod siya kaya kailangan niyang magpahinga. Well, sa kabila ng katotohanan wala man ang nag-iisang star for all season sa Grand Press Con ay naging masaya pa rin ang nasabing event dahil naroon si Boyet De Leon, naroon si Lotlot, si Gina Alahar at ang iba pang cast na nasabing pelikula na itatanghal sa Metro Manila Film Festival. Napaka-professional ni Vilma Santos kahit wala siya na live doon mismo sa naturang okasyon ay nag-zoom in naman siya at sinagot niyang lahat ang mga katanungan ng movie press. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alam niyo, dami talagang natutunan natin dito sa nakaraang COVID, sa pandemic, di ba? Ay, may mantakin ho ninyo. Kung hindi ho dahil sa COVID, hindi ho natin masyadong pagtutuunan ng pansin. Yung pong paggamit ng mga modern technology sa mga gatherings na katulad niyan, di ba? Nung dahil sa COVID, nauso yung mga ganyang klase ho ng mga press con na non-appearance na, di ba? Maganda. No? Kaya lang dito sa broadcast, hindi ho po pwede talaga dahil pabago-bago yung mga balita at saka yung mga development. Pero kung maganda lang yung signal ng mga telco, okay. Di ba? Wala naman sana problema. Kaso nga, hindi ganun ho kagaling . Alam ho ninyo, yung pag-embrace natin ng magandang, ng makabagong teknolohiya, kung maganda lang yung signal, uubre. Di ba? Kahit nga sa mga eskwelahan, kaso nga, pangit ang signal natin . Di ba? Yun ang isa ho sa mga naging limitasyon. Pero kung maganda signal, wala sanang problema. Alam ba ninyo, na si Isaac Newton, parang Isaac, si Isaac Newton
Dahil hunong 1665, meron pong matinding plague. Meron hong mga nakahahawang sakit din hong umiral ng mga panahon nun. Nanatili ito sa loob ng kanyang bahay. Nanatili lamang ho si Isaac Newton sa kanyang bahay at doon ho siya nagkandak ng kanyang mga pag-aaral, ng kanyang mga research. At ang naging benepisyo ho ng pagnanatili niya sa bahay dahil sa merong plague noong 1665, na-develop ho niya ang law of gravity, natuklasan niya rin ang kahalagahan ng optics, at naimbento niya ang calculus. Ayan, pahabol nga natin RHTV, doon ho sa mga mga pagkakataon yun, nagkaroon ho siya ng focus di ba? Kaya yung presence na yan ni Ate B doon sa press conference na binabanggit kanina ni Morley, na online lang siya, patunay na marami din ho naman tayong naging pakinabang doon ho sa pagpasok ho ng matinding pandemya. Ayan, hindi natin na ihabol. Ayan, kita ho ninyo. Natuklasan niyo yung kahalagahan ho ng optics. Sa pamamagitan po ng liwanag na nanggagaling ho sa labas ng labas ng kanyang bahay. Di ba? Isa pa. Maganda umaga, Pilipinas! Marami din ho tayong natutunan sa pandemya sa pamamagitan po ng ang tawag dito, paggamit ho ng face mask. Di ba? Yan lang, short-lived yung iba naman, kaartihan lang, ayaw talagang mag-face mask Pero ako tatanong, gusto ko kaya mag-face mask. Bakit? Pagka nag-face mask ka, ala ng makeup pagka umaga. Yan lang iba. Ang downside, hindi na ho nagsipilyo. Halos puno na ang COVID-19 beds ng 3 ospital sa Metro Manila sa gitna ng tumataas sa kaso ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, kabilang dito ang Philippine Children's Medical Center, ang National Kidney Transplant Institute at ang Medical City. Pero nilinaw ni Tayag, wala pa sa ganitong sitwasyon ng mga ospital sa ibang rehiyon. Ipinapaubaya na ng Department of Health sa mga pagamutan at mga lokal na pamahalaan ang pag-i-issue ng polisiya kaugnay ng paggamit ng face mask. Pero alam ho ninyo, sa Japan, may COVID o wala. Naging practice na nila, naging part na ng kanilang kultura ang paggamit po ng face mask. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. At sa mga kababayan ho natin dyan sa Hong Kong, ingat ho kayo Si Weng Bulagaw, isa pong vendor dyan po sa Alamada, North Cotabato. Alam ho ninyo, may dinudulugusan. Natatandaan nyo, kausap natin yung isang dating Vice Mayor. Meron hong isang residente ho ng Alamada, nakatira ho sa loob ng palengke. Nangyari ho, yung palengke na gusto hong i-demolish ng lokal na pamahalaan, kinordon ho yung lugar. Kaya yung mga tao nandun sa loob. Ito pang malungkot. Biglang nasunog yung isang portion ho ng palengke. Yun ho, politiko, sabi nila. Mga politiko yan, may mga ambisyong political yan, kaya ganyan, nag-iingay. Ito ho, ordinaryong mamamayan, si Weng Bulagaw. Weng, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, Kuya. Oo. Anong sitwasyon ngayon dyan sa bahay ng Alamada? Teka. Weng, sandali ikot ka ng konti at pumangit bigla yung signal mo yan. Okay, yun yung sinasabi ko. Paano ka naman magiging ganado dito ho sa mga online press con o online learning, kung kung ganyan kapangit ho ang signal ho ninyo. Okay, balikan natin si Weng. Weng? Okay na po ba kayo? Ayan, malinaw na. Okay. So anong nangyayari? Medyo nagkakaroon ng tension po sa pagitan ng mga petitioners na naiwan dyan ngayon, Kuya Angel. Kasama din po yung iba pa nilang mga manggagawa sa kanilang store kasi talagang pinilit po yung may pagkakataon na halos araw-araw po hindi na napapakali yung mga naiwan dyan kasi talagang ipipilit na ipapasara yung cordon. Talagang fully fenced po, Kuya Angel Okay. Number one, Weng, gusto lang namin ma-confirm. Meron namang malalaking palengke, dalawa pang palengke nga, yung doon sa south at saka sa north, di ba? Part ng Alamada. Tama?
May mga malalaking barangay na meron sila. So, bakit mo kinakailangan ng isang malaking palengke dyan? Hindi naman ganun karami yung dumadaan ng mga trader. Yun na nga, Kuya Angel, yun ang gusto namin ipaabot din na parang kung yun yung kagustuhan po ng lokal na pamahalaan na pinapamunuan po ngayon ng butihin naming mayor, kami, meron din kami hinaing para sa amin, hindi pa siya kasi responsive dun sa lugar na gagasos ng ganong kalaki. Pero kung yun yung kanyang priority, hindi naman kami anti-development, tayo po namin. Ang ano lang sana is i-consider din yung ibang mga bagay kasi kakatapos lang natin ng pandemic. Na-mention nyo nga po, medyo sa part namin, Kuya Angel, dito yung mga negosyante tsaka yung ibang mga kasama namin, talagang malungkot po yung Pasko namin kasi lugi nga negosyo sa nangyayari ngayon peak season ngayon, Kuya, ito lang yung pagkakataon na nakakabawi. Ito yung napakalakas na benta pag dumadating yung ganitong mga panahon. Itong nangyari na to, so ayun, mabuti sila kasi sigurado naman po yung bonus nila ini-enjoy naman nila saan ang gagaling yon. Ano tayo ng bonus nila. Pero kami nga naghihirap na talagang kumikita na kumakayod, hindi ito pa ang ginawa. So medyo talagang apektado po kami. Kakagaling naman din sa mahirap po yung Angel. Sir Weng, ganito. May lilipatan naman daw na lugar. Maharap yata ng isang eskwelahan. Party po yan, Kuya Angel. Party yan, park. Ginawang relocation site. Kung parke yan at ginawang relocation site, paano yung drainage? Yung mga yung mga waste material na nanggagaling sa palengke? Saan mapupunta? Andun may kanal naman, Kuya Angel. Kainis naman sa kanila. Pero talagang hindi siya kasi suited para dun sa isang parang yung makeshift na market. Kasi una-una yung basura. Siyempre, malayo ka pa lang, naaamoy mo na yun ngayon. Tapos harapan ng eskwelahan. Eskwelahan po, tsaka simbahan. Harapan ng simbahan? Opo. Pero umpisa niyan, Kuya Angel, nung in-introduce po yan, yung relocation area, ang daming protestant niyan, ang daming nagpo-protest, nanahimik na lang, hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit pinatuloy yung kanilang pagreklamo. Sige. So, ilang taon daw ba gagawin yung rehabilitasyon ng public market? Ang active construction na po yan, Kuya Angel, ang nakalagay sa kalendaryo po, yung calendar date nun, parang 2 years, ganon. 2 years? 2 years na gagawin, po. 2 years, okay. Totoo ba na nandun sa harap mismo ng palengke, isang building naman na ipinatayo, private building, na ipinatayo ni Mayor Sosing Sakdalan o pag-aari ng kanyang pamilya? Yung sa gilid po, yun po yung wala akong pinanghahawakan, Kuya Angel, wala akong pinanghahawakan regarding sa ownership. Pero yun po yung dito, parang public knowledge na yung tinatayo po na yan isa parang nila sa kanila. Pero hindi po wala tayong hinahawakang opo. Pero so, yun, meron. Halos that. Opo. Meron. So, ang mangyayari doon, parang kung halimbawa, tinututulan ho ninyo itong relocation na yan, yung mga tao pupunta na lamang doon sa commercial area na yon. Commercial building na. Magbubukas na, Kuya Angel. Magbubukas na. Magbubukas na? So para bang para bang... po yan, Kuya Angel. Tatlong palapag yan. 3 palapag. Kaya nga, inahanapan natin ng wisdom dahil unang-una, hindi naman ganun kapangit itong palengke ho ninyo. Pangalawa, meron pang mga bagong tayo mga struktura na maapektuhan dito sa ipinipilit na pagpapatayo ng mega market. Opo, Kuya Angel. Isa na po dyan yung covered court na serbisyong totoo na covered court. Talagang sisirain yun, maaapakan yun. Teka muna, hindi kasi may mga COA rules tayo na hindi mo pwedeng pasira ang isang bagay na napapakinabangan pa naman. Meron yatang period din. So, nagtataka tayo paano nakakuha ng court order to? Yung clearance, wala pong court order, Kuya Angel. Walang court order? Walang court order po sila. Yung alam po yung misleading na ginagawa nila. Kasi January 10 nga, meron pa po kaming hearing May hearing pa kami. Yung restraining order po na yun na sinasabi nilang denied, hindi naman yun katapusan ng ini-inquire namin sa court Ano po yun?
nag-denied po yung PRO based dun sa circular ng Supreme Court sa kanyang mga lower courts. Alam mo naman, Kuya Angel, na hindi dun sa contention namin. Ongoing pa ang hearing? Yes, Kuya Angel. Okay. Number 2, Weng, paano nakakuha ng clearance sa DNR na walang tao doon? May tao ngang nakatiri. Yung nakita namin din sa application nila nung pinatituluhan po nila, yung nag-issue po yung punong barangay ng isang certification. Na certify po niya na yung LGU Alamada na nire-represent po ni Mayor, na sabi niya dun sa market site po na yon na yun yung actual occupant, yung LGU, at saka possessor nung parcel ng mga halos 2 hektarya. Sinertify niya po yun para i-implement doon sa pagpapatitulo, which is na naging mabilis nga yung pagtitulo noon. At tapos ang nangyari pa, sinabi pa din yung sa certification ng Kuya Angel, na yung area na yon, ang area na yon ay free from claims and conflict na walang actual occupant, which is hindi po yun yung totoo pagdating mo sa ground kasi may mga dyan, may mga nakatira dyan simula't kapon na hindi pa yan naging palang dyan na nakatira yung mga tao. Weng, nanalo ba uli yung kapitan na yon? Opo, nanalo po siya ngayon. Mamalasin talaga kayo, Puro nakalakuhan gumagawa na ng fictitious document, ng fraudulent document, nanalo pa. Pagka mamalasing. Anyway, ang alam ko, dumulog na ho kayo sa provincial government para nga mamagitan dito sa usaping to. Anong sabi ni Gob Lala? Pinapasubmit po kami nung mga pieces of evidence na masosupplement doon sa hinaing po namin. So, by next week po, Kuya Angel, idadaing namin doon sa kanya. So, tingnan niya rin po yung notice na yun. Okay, kasi, sige. Atensyon dito, Kuya Angel. Talagang, pag walang facilitate, magkakagulo talaga. Kasi hindi naman kasi hanggang December pa yung mga business permit ng mga petitioners na yan Imagine mo, Angel, may business permit pagkatapos binubulabog kayo ganyan. Ayaw kayong pagbentahin. Ang pinagtataka lang namin, Kuya Angel, kasi nag-issue, nagbayad in advance yung sa taxes permit hanggang Disyembre, naglabas ngayon ng sangguniang bayan ng isang resolution na dineclare po nila na maging inoperative yung market. Alam mo, August, ginawa sila ng resolution. Ba mo gagawin yun? Nabayad na yung business permit ng mga tindahan hanggang December. Bigla ang naglalabas ng resolution. Ako, mahirap yun. Sabi ko, idulog na natin yan sa DNR at saka siguro nga, tama yung ginagawa nyo, idinadaan ito sa korte, nang sa gayon, matugunan sa lalong madaling panahon. At sumulat na rin kayo sa DILG, no? Opo, sumulat na rin po kami. Tsaka, Kuya Angel, hindi po kami anti-development, Kuya Angel, yung sa amin lang, yung sa tamang proseso, tsaka yung maayos na magkakaintindihan po tayo. Kasi in the first place, kami nagbabayad ng taxes, Kuya Angel po hindi, tsaka yung sinusulat namin sa kanya. Hindi, tsaka bago ho siguro pagtuunan ng mega market, prioritize muna iba pang mga proyekto dyan. Di ba? Malaki-laki ang mararating ng 300 million na loan. Yung loan, hindi naman si Mayor ang magbabayad doon, ang taong bayan naman Di ba? 15 years namin bubunuin yun, Kuya Angel. 15 years na bubunuin ng mga taga-Alamada. Ayaw nating maging maduming isip, pero syempre, alam naman natin, pag ganyan mga proyekto, mahirang 40% dyan Alam lang natin, hindi natin ini-insinuate na may kumikita ng 40%. Pero ang sinasabi lang natin, may mga ganung practices kasi, kaya talaga hindi natin mapagdududahan na more than the development, iba hong objective dito. Yun lang ho naman, duda lang naman. Kasi bakit nga naman minamadali ng ganito? Kadami-daming mga traditional na palengke doon sa iba't ibang mga lugar. Anyway, sige, Sir Weng, paki-update kami sa magiging aksyon ni Gob. Thank you. Opo. Salamat po, Kuya Angel. Ingat din. Mamamas ko na rin po kami sa inyo, Kuya Angel, kasi medyo malungkot yung Pasko namin dito ngayon. Saka, Kuya Angel, nagpapabati nga pala yung mga taga-pakinig po ninyo, mga matatanda dyan sa Barangay Dalag, sa may Arakan. Talagang gumigising yung mga matatanda. Talaga, Arakan Valley. Ayan. Yung magkatawa po dyan yung dating kapitan sa Barangay Dalag, si
Mang Doming, tsaka si Kapitana Emma. Ayan. Gumising po talaga alas 4 para talaga ha. Siya, sige. Di batiin din natin ang mga taga-Arakan Valley. Weng, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat po Kuya Angel. Malagay mas po. Salamat po. Si Weng, ano nga apelido ni Weng Malu? Si Weng Bulagaw dyan po sa Alamada, North Cotabato. Sandali lang mga. Flash Report. Flash Report! Ako, matindi pa na itong sunog. Matindi itong sunog dyan sa may Talabado sa Bacoor, Cavite. 2 na po ang patay. Detalye malaki noche, kakas noche. Kaya nga, Angel, nakakalungkot na balita sapagkat 2 yung nasawi dito sa sunog sa Late, Barangay Talabados, dito sa Bacoor City, Cavite. Habang 3, Kuya Angel, ang dinala sa ospital at 3 pa ang nawawala at patuloy na hinahanap ng pamilya. Pero yung 2, Kuya Angel, ay ang sinasabi ng Barangay Talabados ay 2 bata, Kuya Angel, at ang sunog ay umabot lamang sa first alarm. Abangan ang follow-up report mula sa Unahan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Chika Katuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Noche. 4:51 ang oras sa buong Kapuluan. Ayan, para ho doon sa mga nakakalungkot ho itong mga ganitong panggigipit na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan. Para lamang sa kanilang kapakinabangan. Kaya nga ho, natuwa ho tayo dito ho sa pagkakaisa ho ng mga taga San Miguel, Bulacan. Di ba? Nung bandang huli, sila na ho mismo yung naninindigan para mapigilan ho yung quarry. Bantakin ho ninyo sa quarry na yun pala, ang nakikinabang lang iilang tao sa LGU. Mayor, tapos sabay yung bahay mo, 50 million daw, pinagmamalaki pa nito, 15 million, chandelier pa lang daw. Sus, may Ginoo. Samantalang yung mga kababayan niya, namumroblema tuwing bumabaha, nalulubog yung kanilang mga lugar. Pagkatapos yung daan na pinapagawa ho ng DPWH, nagkakasira-sira dahil 100 truck araw-araw nakargado ng mga buhangin na dumadaan mula po sa mga quarry sites dyan po sa San Miguel, Bulacan. Ngayon, mismong mga taga-Bulacan na ang naglalakas loob na lumantad at ibuking itong ganitong klase ho ng mga katarantaduhan. Mantakin ho ninyo. Mayor, ano nang ginawa ninyo doon sa inireklamong 3 opisyal nyo dyan? Na nakunan ho ng video habang nagkakasino. Kinakailangan ba ombudsman pang kumilos dyan? Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4. Ang programa ho ng lokal na pamahalaan ng Quezon, yung magtulungan ho yung mga magniniyog, yung mga magsasaka. Diba? Sana ho ganun ho ang mindset ho ng ating mga lokal na pamahalaan. Yung pagmalasakitan ho ninyo ang inyo pong mga source ng inyong income. Diyan sa Kidapawan City, namumroblema din ho yung mga residente, lalong-lalo na mga magsasaka. Mantakin mo, papatawan ho sila ng dagdag na puwis para sa kanilang mga itinatanim na mga halaman. Teka muna, bakit nyo ba pinahihirapan ng mga magsasaka? Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, nagkaroon ng access sa mga planting material na kakao galing Davao. At yan po ang itinanim ho nila sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon para sa kanilang locally produced na tsokolate na world class po naman ang dating. Packaging pa lang panalo na. Tinutulungan po yan ng Department of Science and Technology, ng Department of Trade and Industry. Para po sa mga orders ho ninyo, pwede pa hong ihabol 0919-095-5935 at doon naman sa mga nandyan sa abroad, pwede ho ninyo i-check yung mga available na variants sa tangerinechocolate.ph. Ang kagandahan ho nito, yung mga raw materials na ginamit dito ho sa iba't ibang variants ng tangerine chocolate ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa kapwa Pilipino kundi ang mga Pilipino? So wherever you are, abroad or locally, tangkilikin ang gawang atin. Nakaselyo ang Pilipinas ng pwesto sa board na namamahala naman sa Loss and Damage Fund kaugnay na epekto ng climate change.
Ikakatuwa ng bansa ang Asia Pacific Group sa Loss and Damage Fund Board bilang full member sa 2024 at 2026. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Leizaga, magkakatuon ito ng Pilipinas na maging boses ng developing countries sa vulnerable sa climate change. Ikinatuwa naman ito ng Pangulong BBM at titiyakin daw niya na may malakas na boses ang Pilipinas pagdating sa usapin na may kinalaman sa pagbabago ng klima. We are hoping to achieve is to host the fund or damage and loss fund here in the Philippines, so that because after all we are very much in the mix when it comes to climate change effects. So I think this is a good development, and we'll keep working to make sure that the Philippines has a very strong voice when it comes to all the issues of climate change. Isinisisi naman ang isang labor group sa importation ang bumubulusok ng presyo ng asukal sa bansa. Ayon kay Wendy Sancho, Secretary General ng General Alliance of Workers Association at convener ng Save the Sugar Industry Movement, maraming supply ng asukal sa bansa pero walang pagbabago sa demand. Mababa niya sa pagitan ng 2,300 hanggang 2,500 ang presyo ng 50 kilo ng bag ng asukal mula sa inaasahang price level na dapat ay 3,200. Nasa 50 pesos ang kada kilo ng mill gate price ng asukal, pero nananatili naman sa 80 ang retail price nito sa mga pamilihan. Nagbabala pa ang grupo ng social unrest, economic dislocation at pagho ng sugar industry. Kawalan din ang trabaho ng may 500,000 mga sugar workers kung hindi maagapan ng gobyerno ang patuloy na importation. Idineklara naman ng Commission on Elections na ineligible ang kaisa-isang bidder para sa 2025 Automated Election System. Ayon sa komisyon, walang translation ang supporting documents ng Miro Systems Company Limited na nakabase naman sa South Korea. Nagtataka naman ang diniskwalipika ng Smartmatic nagtangka naman ang diniskwalipika ng Smartmatic na magsumite ng bid documents, ngunit ibinasura ito ng Special Bids and Awards Committee. Habang umatras naman ang Pivot International na una nang bumili ng bid documents sa sample body. Magkakasamuli ang Commission on Elections and Bidding para sa 18.827 billion peso na kontrata kung saan maaaring makalahot muli ang Miro kung maaayos nito ang kanilang mga dokumento. Dagupan City LGU at ang Department of Health sa Region 1 formal nang ililunsad ang Iwas Paputok campaign sa syudad. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo. Aris 38 Masantos siya kabasan ni Chiki Amin sa ating mga suki dyan sa Pangasinan. Freddy. Formal nang inilunsad kahapon sa Dagupan City ang Iwas Paputok 2023 sa pamamagitan ng ceremonial blowing ng turutot at paglagda sa Pledge of Commitment na pinangunahan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez at Department of Health CHD1 Regional Director Dr. Paula Paz Sinjongko. Bilang hamon ni Mayor Belen sa 31 barangay ng lungsod na iwasan ang paggamit ng anumang uri ng paputok sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon ay magbibigay siya ng 5 hanggang 10,000 piso sa mga barangay na makapagtatala ng zero fireworks related incident. Kaya't hinihikayat ng alkalde at ng DOH ang mga Dagupeño na gumamit na lamang ng turutot sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon upang maiwasan ang disgrasya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, Baguio Police pinabulaanan ang insidente ng harassment na kinasasangkutan ng isang pulis sa Baguio Justice Hall. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy. Maring pinabulaanan ng Baguio City Police Office ang anumang aligasyon ng harassment na kinasasangkutan ng isang police officer na nakasiwilyan sa Baguio Justice Hall kahapon. Sa press statement na ipinalabas ng Baguio City Police Office, nilinaw nila na ang presensya ng mga police officer sa hukuman ay bahagi ng kanilang tour of duties na may kaugnayan sa court hearings, case tracking, securing at pagberipika ng mga bagong warrant of arrest na inisyo ng hukuman. Ang tinutukoy na pulis ay si Patrolman Manuel Baniwas Benito patay sa kanyang ID card. Kinompronta
ang naturang police officer ng mga petitioners at ng kanilang abogado na dumadalo sa unang hearing sa Baguio Justice Hall kaugnay sa petisyon nila laban sa Anti-Terrorism Council na tumuring sa kanila na mga terorista. Ang 4 na leader ng Cordillera People's Alliance ay sina Wendell Bulingit, Sara Abelion Aliques, Jennifer Awingan at Stephen Tauli. Napansin naman ang naturang pulis na kumukuha ng larawan at video ng 4 sa labas ng courtroom. Hinihiling ng 4 na leader ng CPA sa hukuman na matanggal sila sa talaan ng mga itinuturing na terorista ng Anti-Terrorism Council. Tinayak naman ng Baguio City Police Office na nagkakaroon na ng malinaw at masinsinang investigasyon para matugunan ang naturang usapin at siguradong ipapatupad ang disiplina at pananagutan. Kinandi na rin nila ang walang basehang aligasyon at binigyan din ang kahalagahan ng patas at komprehensibong pag-usisa sa akusasyon laban sa kanilang mga police officers o anumang individual. Hindi rin nila kinukonsinti ang mga paratang na dudungis sa reputasyon ng kanilang pwersa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Ay, magandang umaga din at happy viewing kay Engineer Meng Mamasapano dyan po sa Pigkawayan, North Cotabato. Ayan si Weng, pinababati ni Doña Rocaya, ni Doña Rocaya Patadon. Engineer Meng Mamasapano ng Pagkawayan, North Cotabato na lagi din na maagang gumigising at nakatutok ho sa atin. Pagdinig sa manoy criminal activities ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, tinakda ng Senado. Detalye ng balita mula kay Raymond De Paz, RH28. May buntag, Raymond. Mayong buntag, kung Angel, itinakda na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang investigasyon sa mga sinasabing criminal activities ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa notice of hearing ng komite, nakasaad na isasagawa ang hearing sa January 23, 2024. Pinadalhan ng komite ng notice of hearing kasamang isang sulat kay Justice Secretary Crispin Remulla. Nakasaad dito ang paghiling ng mga mambabatas, partikular na si Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin para kay Kibuloy. Layo ng naturang kautusan na matiyak na mamonitor ang paggalaw ni Kibuloy kung sakaling naisip nitong umalis ng bansa. Ang pang-investigasyon na ito ay alinsunod sa Senate Resolution number 884 na naunang inihain ni Senator Risa Ontiveros upang investigahan ang mga umanay pang-abuso ni Kibuloy gaya ng human trafficking, rape, sexual abuse, child abuse at iba pang criminal activities. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond De Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Doon ho sa nagsasabing fake news daw ho yung problema ho sa quarry dyan ho sa San Miguel. Kayo na hong pumunta doon. Anyway, ang mga mamamayan na ho ng San Miguel na nagsasalita. Ipinagpaliban naman ng Korte sa Amerika ang pagdinig sa mga kasong kriminal ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Mula March 19, 2024, ginawa nito ng November 5, 2024 matapos pagbigyan ng US Court sa California. Ang hiling ni Kibuloy na bigyan pa ito ng karagdagang oras. Naharap si Pastor Kibuloy sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion at sex trafficking of children, marriage fraud and misuse of visa, bulk cash smuggling, promotional money laundering at international promotional money laundering. Nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation si Kibuloy kasama sina Teresita Dantan at Helen Panilag na mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Hoy, sa mga taga Central Luzon, kumusta na po kayo ha? Tuloy ho yung alok ho sa atin ng Westchester Realty na mga proyekto ho ng proyekto nila dyan yun sa Mira, Mabalacat, Sibira, Bacolor at sa Sibera, hindi Simira. Sibera Bacolor at Sibera Mabalacat, yan din yung Samira. Yan, yan yung mga proyekto. Tsaka Sibera Prestige. Yan yung mga proyekto nila dyan po sa Central Luzon na sa loob mismo ho ng township meron na hong simbahan, diba? Eskwelahan, munisipyo. Nandun ho mismo munisipyo sa loob ho ng township. Kaya hindi nyo na kinakailangan bumiyahe pa para ho sa inyong mga pangangailangan.
Pati palengke nandun ho mismo sa loob ho ng township. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Huwag ho ninyong sasayangin yung inyong mga 13-month pay. Pumasok kasi si Nicole, kaya nakita ko yung 15-month pay. Nakarating na sa yung 15-month pay mo. Ayos ha. Sana all. Ayan na. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay kaagad. Ayan ha. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ngayon daw po ang best time na kayo po yung magpapareserve dahil napakarami pong mga naghihintay na premyo plus a chance to win a brand new car sa grand draw nila sa araw ng Pasko. Kaya habol na para ho sa inyong chance na manalo ng mga bonggang premyo. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, alam ba ninyo, yung pong mga nag-aaral dati sa University of Madras dyan sa Tamil Nadu, ang ginagawa ho nila, itinatali nila yung kanilang buhok. Yung mga Indian students, itinatali nila ang kanilang mga buhok habang nag-aaral ng late night. Kasi nga daw po, hindi nila itinatali, itinatali sa dingding. Oo. Dinidugtong nila sa dingding para hindi nga naman bumagsak yung ulo nila habang nag-aaral. Lalong-lalo na siguro kung panahon ho ng examination. Ganun ang kanilang strategy. Alamin natin ang naging strategy ni Attorney Ran Mendoza na kapapasalamang po sa 2023 bar examinations. Ayan sabi niya kasi sa akin nung huli kami nagkausap, sabi niya, pagkagabi, matulog ka. Kinabukasan, fresh ng isip mo, doon ka mag-review para siguradong papasa. Ito ho, hindi lamang abogado. Ito po ay kilala din po sa larangan ho ng parmasya. Licensed pharmacist po si Attorney Ran Mendoza. Attorney Ran, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Kong Angelo. At sa tagapakinig po ng DZRH ngayong umaga. Sasabihin siguro ni Attorney Ran, hindi ako pwede magtali ng buhok eh. Balbas pa pwede. Sabihin ko nga, ginawa ko rin yan, Kong. Nagkirintas din ako. Anyway, Attorney Ran. Akala ko, inaasar mo umagang-umaga, Kong eh. Hindi, akala ka sasabihin mo, hindi, balbas kong tinali ko. Ayan. Pero, paano nakakatulong? Ang sabi mo nga, mas maganda mag-review ng umaga. Dahil fresh ang utak mo, di ba? Fresh ang utak. Actually po sa akin, work, personally, we really need sleep. We really need sleep para makapag-aral ng mabuti. Kasi po, during our sleep, may for review purposes, may dalawang nangyayari sa utak natin. Number one, yung mga basura, toxins ng nagdaang araw, nililinis ng utak natin, natatanggal sa katawan natin para magkaroon tayo ng fresh space for new memories. Number two, dun po yung mga neurons, mga brain cells natin nag-e-expand. Dun po lumalabas yung tinatawag natin neuroplasticity. Kaya yung mga memories natin na store, nagiging mas permanent pag natutulog tayo. So ngayon, kung hindi tayo natutulog, walang chance yung utak natin to develop the brain cells to interconnect and expand. So parang hindi ka rin natututo. Kaya kailangan natin ng magandang tulog pag nagre-review tayo. So, mas na-absorb kapag natulog ka muna. Di ba? Yes. So, yun tip doon sa mga nagre-review for upcoming exams. Di ba? Matulog muna kayo. Kinabukasan, early morning, gumising ka, doon ka mag-review. Kaya lang, pero kinakailangan kayo ho ay may magandang gising. Magandang tulog, magandang gising, syempre. Doon ho naman pumapasok ngayon ang postbiotic. Yan, At ang kauna-unahan pong postbiotic food supplement dito sa Pilipinas na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration ay ang Ulta Bio. Hindi ko kabisado ko ito, hindi dahil sa kausap po natin si Attorney Ran, kundi dahil personal ho namin karanasan. Dahil ako dati pagka madaling araw, hirap bumangon lalo pagka medyo na late ka. Ngayon magpapasko, ang dami kaliwat kanan yung mga party, di ba? Mapupuyat ka, kulang yung oras ng tulog mo. Paggising mo kinabukasan, ala kang ganang bumangon. Pero mula nung mausaw itong Ulta Bio, pati yung Dos por Dos, si Jerry ba, tsaka si Anthony Taberna, panay kulit nga sa akin.
Sabi ko, bakit ba kung kinukulik nyo, available na yan sa Mercury Drugstore? Ayan, doon na kayo pumunta sa Mercury. Ayan, okay. Doc, attorney, siguro para mas maintindihan nila, how does it work? Paano nakatutulong ang Ultibio to achieve that kind of sleep? Ganito po yan, Kong. Si Ultibio po kasi is a Japanese discovery. So ngayon, may isang malaking kumpanya sa Japan na gumagawa ng beer. They found this particular bacteria called Lactococcus lactis. Kaya po tayo food supplement. Nung tinignan nila kung paano umaakto itong Lactococcus lactis sa katawan natin, nakita nila na ina-activate ng Lactococcus lactis ang tinatawag nating PDC or plasmodiacetyl cell. Ngayon, yung cell na yun, pag na-activate, in turn, ina-activate niya 4 types of cells in the body, immune cells. Yun yung mga B cell, T cell, natural killer cell, tsaka T cell, no? So ang nangyayari sa atin, Kong, super enhanced yung immune system natin, and part of the side effect ng magandang immune system, nagre-release yung immune system natin ng tinatawag na cytokines. Yung some cytokines na pinoproduce ng ating katawan, ng ating immune system, nagpapatulong lumalim ang tulog natin at enhance pa ang ating immune system. So in 2 ways, napapanatili ng Ultibio yung magandang pagtulog kasi number 1, piniprevent niya ang infection. Especially ngayon, di ba? Ang dami ngayong balita na ang daming nai-infect, may mga bagong variants, types ng virus. So yung worries mo about being infected, mas nalilesen kasi yung 4 types of immune cells mo ay activated, unlike other supplements na isa lang. Ito 4 types of immune cells activated. Tapos, dahil 4 types of immune cells na activate, nagre-release to ng cytokines, kaya malalim din ang tulog natin. Tapos, pag malalim tulog mo, syempre, mas mataas din ang immune cells mo kasi well-rested yung katawan mo. So, nagiging general well-being siya for you, for sleep and immunity. So, hindi lang pala senior citizen na kinakailangan uminom nito, ano ha? Pero, Doc, Attorney, rekomendado mo ba na hindi lang 2 capsule sa isang araw? Halimbawa, like for example, ako bibiyahe, no ha? Bibiyahe o kaya magpupuyat ako dahil sa maraming pero hindi excuse yun ha. Hindi porket may Ultibio, dalasan nyo ng pagpupuyat ha. Ayan. Pwede bang beyond 2 capsules ang inumin? In terms of safety po, no, Doc din tuloy ako sa iyo. In terms of safety, Kong, siya, very safe siya kasi pinag-aralan sa Japan na nag-overdose ng 10 times yung mga pasyente na gumagamit ng Ultibio at wala namang nakitang pagbabago sa kanilang safety So kung feel mo na extra puyat ka, extra immunocompromised ka, na medyo feel mo talagang sa dami ng kaibigan mong na-i-infect, no, wala namang pumipigil sa iyo na uminom ng mas marami kasi food supplement tayo and we are generally recognized as safe. Ibig sabihin, yung tinatawag nating GRAS, ibig sabihin na pag-aralan to ng eksperto para lang tayong pagkain. Wala tayong masyadong side effects, generally recognized as safe. And so kahit mag-overdose ka ng 3 or 4 instead of 2, for safety purposes, wala siyang epekto sa iyo, pero baka naman mas magkaroon ka ng kampante na mas immune protected ka kasi mas marami kang inom na Ultibio, wala namang issue doon. Pero ang nire-recommend talaga namin na nasa application namin sa FDA is 2 capsules kasi nakita na may effect na Okay. 2 capsules pa lang. Pero kung sa tingin mo makakatulong mas maging confident ka, feel mo mas extra puyat ka ngayon, extra pagod at mas kailangan mo ng protection, safety-wise, wala tayong issue. Okay, nagtatampo lang yung mga bata. Bakit daw hanggang ngayon hindi pa pwede sa kanila? Wala pa daw ba talaga yung study that it can go beyond 18 years old? Meron tayong study sa Japan. Actually, sa Japan, may 2 test na kinonduct among school children, elementary school children. Kasi nga si Ultibio, meron siyang 15 human clinical studies 2 of which include yung mga batang mag-aaral ng elementary ng Japan at nakita na yung umiinom ng Ultibio ng mga Japanese school children, sila yung mga hindi uma-absent sa school versus dun sa mga batang hindi umiinom. So, kasi hindi nagkakasakit yung mga
mas hindi nagkakasakit yung mga batang umiinom ng Ultrabayo sa Japan, kaya hindi sila uma-absent. Ang naging rason lang namin, Kong, kasi nga medyo innovative tong discovery from Japan. This is the first time that it is being introduced outside Japan. So nauna talaga tayo, Kong, no, in a capsule form. So kami, ang in-apply muna namin sa FDA ng Pilipinas would be for 18 years old pataas. Pero technically, no, based on studies, safety and efficacy, pwede talaga siya sa bata. Pero sa bata, sa Japan, Kong, ang binibigay is 1 capsule instead of 2. Hindi, option. Ano na to? Nasa mga magulang na kung gusto ho ninyong ipatry din ho sa inyong mga chikiting. Anyway, para ho sa inyong mga concerns, dahil hindi naman ho natin pwedeng ibabad ng pagkatagal-tagal si Attorney Ran, dahil ito ho mag-gym pa rin. Dito ho kayo tumawag at sasagutin din ho ng ating mga medical experts. 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Diyan ho ninyo itanong, mag-text ho kayo dyan, sasagutin nila Attorney Ran at ng iba pang mga doktor na nakastambay ho para tugunan yung inyong mga concerns. Ayan, So, doon ho sa mga hindi hindi maiiwasang magpuyat. May mga biyaheng malayo. Ang rekomendasyon ho ng mga doktor at mga dalubhasa, dapat ho, bago kayo bumiyahe, uminom na kayo ng Ultrabayo. Ayan. Para, di ba, lalong-lalo doon sa mga dadaan sa time zone. Attorney Ran, maraming salamat and paalala namin sa iyo, hindi ka pa nagtitreat sa iyong pagpasa sa bar exams. Maraming kasi mag-coffee tayo. Spend tayo ng coffee ko di ba? Maraming salamat. Joke lang. Parang kasalanan ko pa. Sige ko, i-schedule natin yan. Okay, si Attorney Ran. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Okay, thank you. Maraming salamat. Ayan. Doon sa mga gustong pumasa sa mga examen. Ang sabi ho sa atin ni Attorney Ran, gawin ho ninyo yan ng madaling araw para mas marami kayong ma-retain. Pero dapat magandang tulog para may magandang gising. Magandang umaga, Pilipinas! 1 milyong pisong halaga ng pinaniniwalaang shabu na samsama naman sa maghiwalay na drug by bus operation sa Masbate. Detalye na balita mula kay Roel Saldico, RH17. Roel, good morning. Mahigit sa 1 milyong halaga na pinaniniwalaang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa 2 magkahiwalay na drug bypass operation sa Masbate nitong 2 araw na nakalipas. Nitong araw ng Miyerkules ay unang naaresto ang suspect na si alias George sa barangay Tugbo sa Masbate City. Nasamsam sa kanyang posisyon na nasa 75 na gramo na pinaniwalaang shabu na may market value na naman sa abot naman sa 500,000 pesos kasabay ng ilang mga bala na barilan at kalibre 45. Sumunod naman sa operasyon, pasado alauna ng madaling araw noong nakaripas na araw, bumisit sa barangay Benavista sa Oso, Masbate, kung saan naaresto ang sag alias Rolly. Nasamsam naman sa kanya ang nasa posisyon naman nasa 50 gramo. Kapwa nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang suspect na mga tinagurang high value target pagdating naman sa illegal na droga. Ito ang DZRH Kanonan sa Pilipinas. Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos sa Roel. At Diyos marahing maaga sa ating po mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Si Obet Badrina mula sa Pag-asa kasama na natin. Ka-Obet, kumusta na yung binabantayan nating LPA? Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Yung low pressure area na ating minomonitor, nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility, may 1,500 kilometers. So ito silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon ho, inaasahan natin na maaari itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility by tomorrow, araw ng Sabado. At inatinali yung posibilidad na maaari ho itong maging bagyo. At inaasahan din natin na bandang araw ng Linggo magdadala ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo sa may area ng Visayas and Mindanao, especially ho itong eastern side. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, araw ho ng Linggo, Lunes, ay posible ho na malaking chance ng mga pag-ulan dyan sa eastern Visayas, Caraga, and Davao. Samantala ho, ngayong araw, inasa pa rin natin ang mainit. Biyernes ngayon eh. Opo, ngayong araw po ng Biyernes. Okay. So, kumbaga, binibigyan na po natin yung extended outlook for the weekend. Pero po for today, walang epekto pa yung low pressure areas, anumang bahagi natin bansa. Nasa labas pa ho kasi ito, Sir Angel, ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi pa naman siya nagkokos ng mga pag-ulan. Kaya generally, mainit na panahon pa rin mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, except for the usual na rain showers and thunderstorms, especially dito sa area ng
Visayas and Mindanao, especially yung eastern side kasi easterly siya nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Samantala, umiiral pa rin naman yung hanging amihan, lalo na dito sa may northern and central Luzon, bagamat in-expect ko natin by tomorrow ay ito po ay magwi-weekend, ay hina. Pagdating ko ng araw ng Linggo at Lunes, muling lalakas ang hanging amihan. Temperature natin, Metro Manila, Kaobet? Ang in-expect ko natin kahapon, ang naitalaho natin na agwat ang temperatura ay nasa 25 to 30 degrees Celsius. For today, ang in-expect ko natin, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Kaya pala yung mga nagsisimbang gabi, simbang madaling araw, hindi na naka-jacket. Maalinsangan eh. Oo, dahil nga po na-expect ko natin medyo mahina po yung amihan. Pero posible naman bandang araw ng Linggo or Lunes, ilalakas ito. So baka medyo makaranas medyo na mas ng konting lamig. Okay. Sige, Kaobet, maraming salamat ha. Merry Christmas, magandang umaga. Thank you. Si Obet Madrina mula po sa Pag-asa. Doon sa mga may lakad, sa mga magsisimbang madaling araw, magbaunin po inyong pamilya ng proteksyon laban sa mikrobyo, hindi lamang po sa lamig ha. Magbaon po ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di siya rate subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman boutique at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Senator Lito Lapid, Mr. Supremo, hinahanting ka ng mga suki mong mga blind masseur na gumagamit ng family alcohol. Maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 5, play ang ating paalala mga suki, Luzon, Visayas at Mindanao. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka, tangkilikin po natin ang kanilang mga produkto katulad po ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon po may sarili ng produkto, may sarili na silang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Dahil po yung mga planting material na kakao galing Davao, hinakot, itinanim ho sa ilalim ng kanilang mga nyugan para mag-produce ng dekalidad na kakao beans. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi ho ni Dr. Helen Tan, i-check nyo rin yung iba pang mga variants ng Tangerine Chocolate na makikita po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Kasi yun din po ay produkto, yung mga raw materials na ginamit doon, galing din ho sa ani ho ng mga magsasaka. Kaya ito talagang certified gawang atin. Kasi pati ho yung mga raw materials galing ho sa mga farmers eh. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino, ano ha? Kaya kayo dyan sa abroad ha, kung hindi pa ho kayo nakakabili ng pangregalo, subukan po ninyo ang Tangerine Chocolate. Sa ilang saglit, pag-uusapan ho naman natin, ito pong unprogrammed funds, ano ha? Pero ilang kongresista lumipat na sa Lakas CMD. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rikonan, RH12. Manang Milky. Dalawa pang kongresistang iniwan ng PDP laban para sumapi sa ruling party na Lakas Christian Muslim Democrats. Formal na nanumpa sa harap ni House Speaker Martin Romualdez bilang bagong miyembro ng Lakas CMD, sina Zamboanga del Sur Representative Divine Grace Yu at Lanao del Norte Representative Mohamed Khalid Dimaporo. Lumipat din ng partido si Lapu-Lapu City Lone District Representative Cindy Chan mula sa National Unity Party, pati na rin ang 18 alkalde mula sa Zamboanga del Sur. Sa ngayon, 72 na ang kabuoang miyembro ng Lakas CMD sa Kamara. Ayon kay Romualdez, ang Lakas CMD ay nasa bagong yugto ng pagkakaisa sa politika, hindi lamang sa mababang kapulungan kundi sa buong bansa. Panawagan ng House Speaker sa mga bagong miyembro ang pagsusumikap na isulo ang kapakanan ng mga Pilipino tungo sa paglago na ekonomiya at proteksyon sa soberenya ng bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rikonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. At doon ho sa mga nagtatanong tungkol po sa mahiwagang tunog, gusto daw nilang marinig uli. Mahiwagang tunog. Abay di eto, sige marinig ho ninyo. Ayan, ano yan?
Ayan, dalawang bagay, isang pinagulong at isang ginulungan. Yun yung prinsipyo ng P6, pinagulong. Sundin ho ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. At ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. Okay? Para ho magkaintindihan ho tayo. 9,000, 9,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga taga Maguindanao at saka mga taga Maguindanao del Sur. From Dato Glen. Ayan, mga suki natin. Anyway, kahapon po, laman nga ng mga balita, yung pagrereklamo po ni Senator Coco Pimentel na sinasabi niya, teka muna, unconstitutional yung pinasang budget para sa 2024 kasi nadagdagan ng 450 billion pesos yung unprogrammed funds. Kaya naging 731.4 dito po sa sa kasalukuyang doon sa pinagtibay ho nila na doon sa niratify at nag-iintay na lamang ng pirma ng presidente. Nagsalita naman ho si Senator Sani Angara. Sabi ni Senator Sani Angara, teka, ano po problema dyan sa unprogrammed funds na yan? Katunayan, last year mas malaki. 800 billion ang unprogrammed funds. Unprogrammed funds, ang sabi ho nila, standby fund. At ang sinasabi ho ni Senator Senator Sani Angara, yung standby fund naman na yan, yung program funds na yan, ay magagamit lang natin kung tayo po ay merong excess revenue collection. Senator Sani Angara, parang hindi mo yata alam na nangungutang tayo para punan yung kakulangan. So bakit ka maglalagay ng standby fund na pagkalaki-laki kung ang inaasahan mo ay excess revenue collection? Di ba? Kailan ho siya naging kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng excessive revenue o koleksyon kung ang pagbabasehan natin ay yung ina-allocate na pondo, di ba kaya nga tayo panay utang di ba? Domestically and internationally. So, bakit napataas ng pataas? Kaya hindi ko talaga maintindihan. Ngayon, para ho siguro mas maintindihan natin, nagagamit ba ang tawag dito, unprogrammed funds. Minabuti natin kausapin ang isang eksperto pagdating ho sa budget. Mula po sa Center for National Budget, si Mayor Joseph Ranyola ng Hagna, Bohol. Mayor, may buntag ni mo? May buntag, Congressman Angel. May buntag. Okay, murag ang uban po ng congressman o ubang mga taghimo natong balaod, murag lisod man sila sabot gud sa unprogrammed funds. What is an unprogrammed fund, Mayor? Number one, sinasabi sa general provisions ng ating General Appropriations Act that this is a budget appropriations only and it is not yet supported by corresponding resources in the GEA. Yun ang una. Ang pangalawa po, sinasabi din na it is only standby appropriation and it can only be authorized for expenditures, tama si Senator Angara, kung there is an excess of the original budget or can only be implemented when revenue collections exceed the resource targets assumed in the budget. And number 4, when additional foreign project loan proceeds are realized. Okay. Yun po ang klaro ng mga provisions na nakalatag sa ating General Appropriations Act. Okay. So, kung ganun ang sitwasyon, magagamit mo lang siya pagka meron kang excess collection, sabi ko nga, Mayor, historically, alam naman natin, nangungutang tayo to cover up the deficiency doon sa kakulangan natin ng collection. So, why put up something that is not to be realized? Actually, it's not all true na hindi nagagasto, no? While it is true na there are provisions that restrict or guide us, pero ang katotohanan, whether or not susunod na merong savings, merong sobra ng koleksyon, no? Or when foreign loan process are realized, nagagastos naman. Baka nakalimutan lang
ng ating mga mambabatas na meron tayong tinatawag na Appropriations and Obligations Report na nakasaad at nakalatag sa ating National Expenditure Program na libro. Na mismo din naman, galing yan sa ating Executive Department. Wherein, ang isang report ng unprogrammed fund ay makikita mo na nagagastos at kanino napunta. Although, I must admit na hindi naman din lahat na gagastos. Like for instance, itong unprogrammed fund, historically lang, no, para natin maintindihan. In 2002, ang amount niyan was only 21.1 billion. Okay. Umakyat yan noong 2011 ng 66.9 billion hanggang dumating yan na 123.0 billion in 25, tapos bumaba ng 2016, 2017, pero noong taon na 2022, last year, ito po ang medyo mataas na 251.6 billion. Pero nagulantang ang lahat na nakaintindi yung nagmamasid because this year, ang ating unprogrammed fund ay 807 billion. Kung walang pera, kung hindi ginagastos, bakit mo tinataas? Anong logic noon? Precisely, that's the point. So, ang historical din dito, no, para recent na itong current na ating unprogrammed fund. Do you know that when it was presented sa NEP, National Expenditure Program, ang amount was only 588 billion, and finally, when it was approved, nagiging 807 billion. Today, for 2024, when it was presented, the amount was only 281 billion. Correct. Pero ngayon na nasa BICAM na, naging 731. Kung wala palang pera, kung hindi pala importante yan, bakit masyado naman ang taas? Ang naobserbahan lang ng ating center, masyado talagang itinataas. Tapos, kung i-translate mo yan down to the departments kung saan napunta, like for instance, sa Department of Public Works, this year, ang budget ng Public Works, alam natin na 893 billion. At sa unprogrammed fund, merong nakalaan doon na 188 billion. Hindi natin kita, kung hindi natin saliksik na husto, na ang budget pala ng Public Works actually is 1 trillion, not 800. 1 trillion. 1 trillion? Yes. O teka muna, sabi nga nila may problema ang DPWH for underspending eh. That's my point. Lagi nilang sinasabi na underspending, which is also true because nakikita din sa ating Appropriations and Obligations Report, yung actual din naman na expenditures wherein nagpapakita na ang kanilang utilization is talagang grabe. Sobra ang lump sum, sobra ang mga tubon appropriations, threefold appropriations, quadruple, at dumating pa nga sa quintuple. You know, there's really a need now na to review comprehensively and deeply ang bawat budget sa ating ahensya ng mga gobyerno as well as this ating national budget because can you imagine ang ating total total BICAM ngayon. Nakakapagtaka din. Never in the history, the budget preparation we're in, nangyari ngayon sa 2024. When they presented the budget, it was only 5.7 trillion. Now, na nasa BICAM, it is amounting already to 6 trillion. How did this happen? Ito pa'y papayagan ng ating mambabatas, masyado na itong questionable gawa noong sa Constitution, sinasabi at klaro na kung ano ang ceiling mo ay hindi na pwedeng magbabago hanggang doon
sa approval ng ating GAA. Kaya nga, so paano nangyari ho yun? So hindi ho natin hindi ho natin sinasabing tama si Senator Coco Pimentel. Kaya lang may punto siya eh. 'Di ba? Nasa provision ho ng batas. It cannot go beyond what was asked. Hindi naman hinihiling yun eh. Bakit bigla nadagdagan ng 450 billion? Diba? Ang General Appropriations Act, it has three main classifications, no? Number one, meron kang regular budget. Kung ang ceiling mo sa regular budget, pwede mong baguhin yan. Pwede mo rin baguhin doon sa special purpose funds. Hindi mo pwedeng baguhin sa automatic appropriations. At the end of the day, yung inaalaw na total expenditure program, yun ang pinakasiling sa lahat na hindi pwedeng baguhin, lalo na't maklaro yan na inilagay ng provision sa ating konstitusyon. Ay, susmigin, oo. Anyway, kaya ko nga din natatanong yun sa inyo, Mayor, kailan naman ang talagang inaasahan natin magpaliwanag nito piece by piece dahil mas kabisado ho ninyo yung budget. Marami sa ating mga mambabatas naman, basta't na-assure lang yung allocation ng kanilang district, okay na, di ba? Isa pang bagay, Congressman Aguilo, sinasabi nila na ang LGU, siguro ang tinutukoy nila ang national tax allocation, itinaas daw. Tama, kung pagbabasihan mo ang 2023, which is today, this year's budget for NATA, 820 billion at itinaas nga sa BICAM ng 871 billion. Pero, por Diyos por Santo, para sa amin sa LGU, at ito ngayon ang aking ina-advocate talaga at ang i-review na gusto because noong 2022 ang aming budget sa NATA was already 959 billion. So doon mo lang i-base yan. Tapos kung sinasabi nila na itinaas sa BICAM ng 871, hindi pa rin nila na taasan yung level ng 2022 kasi 959. 900 959. Tapos this year 820. Okay. Inaasa nila sa BICAM ng 871. Pero kung i-compare mo ang BICAM 2024 versus 2022, wala pa. Sure change pa rin. In fact, malaking debate sana yan at gusto ko rin sana iyan ay akin ng ini-introduce na sa ngayon at lalo na itong pagkakataon na to. There is really an inequitable ng ating budget. Can you imagine, we have, anong tawag dito, we have at yung total collection, kung balikan mo, hindi lang yung budget, pati ang total collection po sana na ibigay din na tamang report sa Department of Finance. Magkano ba ang collection nila noong 2022? Di po ba 3.5 trillion of the tax and the non-tax? And yet, ang actual NATA was only 959 billion. Pero kung sana sinusunod nila ang Mandanas Garcia ruling sa 40%, hindi 959 billion kundi 1.4 trillion pesos. Georgians po ng almost 453 billion. I think the national government must address now. We would like the LGUs to succeed. Bumaba po ako at nagiging mayor po ako dahil gusto ko makita ang tunay na sitwasyon ng mga LGUs in relation to the national budget. Disconnected po ang ating national government, lalo na hindi po proportionate at all ang binibigay nila na tamang budget. Kasi kung talagang maganda sana na ipatupad yung 40% na yan, sigurado itong bansang ito aangat ng
isang sitwasyon na ipagmamalaki nating mga Pilipino. Anyway, sige. Mayor, daghang salamat for the opportunity and na maintindihan ho natin kahit bahagya ito hong usaping ito. But ang punto ho natin dito, dapat ho talaga masusihong bantayan ito pong napipintong paggastos ho ng darating na pondo. Dahil mantakin ho ninyo, yung unprogrammed funds, ang laki din ho pala ng gagastos nang hindi natin alam. Di ba? Doon tayo napapaikutan. Mayor, daghang salamat ha, may buntag. Daghang salamat. Apo, ang Pangulo po ng Center for National Budget, si Mayor J.R. Ranyola. Magandang umaga, Pilipinas! Ganda, sabi, di ba? If revenue collection exceeds, nangungutang nga tayo kasi nga kulang ho yung koleksyon natin ng buwis di ba? Large taxpayers group. Diba? Hindi naman talaga nakakakuta yan. Ina-advance ho yung paniningil ho sa mga sa mga large taxpayers Diba? Kaya sinasabi ng BIR na nag-i-exceed sila ng koleksyon. Nek-nek nyo. Magandang umaga, Pilipinas! Masaya lang si Bayo at saka si Bianan Diba? Magandang umaga po sa lahat na masuki natin dyan po sa New Zealand. Magandang umaga din po sa mga kababayan natin dyan po sa ibang bansa na nagsasakripisyo at nagpapadala ng dolyar sa Pilipinas para naman masuportahan din po ang ating lumalaking budget. Alas 5:45. Ang balitang Siyam na tulog na lang, Pasko na ha. Hindi, wag lang tulog iniisip natin. Dapat pati yung gising niya. Magandang tulog, magandang gising. Yan po ang binibigyan na tulong sa atin ng Ultabayo. Ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado po sa Food and Drug Administration at rekomendado ho ng mga doktor. Nakakatulong po yan para ma-achieve natin ang magandang tulog para magkaroon tayo ng sapat na lakas kinabukasan. Ayan, para ho dun sa mga katanungan ho ninyo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Mga taga-Bayumbong na may problema, punta kayo ng Mercury. Sabihin nyo sa Mercury na kailangan ho ninyo ng stock doon. Sa mga concerns ho ninyo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Diyan na rin ho kayo mag-feedback kung wala ho kayong mabiling dyan sa inyong mga lugar. Sa panahon ng pagbabago, kailangan natin ng kaagapay para sa paglaban sa stressful na buhay at magandang tulog. Yan po ang tulong sa atin ng Ultabayo, available sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Samantala, lalaki tiklo sa staycation modus. Ano yung staycation modus? Alamin nga natin mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuyang Angel, nuling nagpaalala ang pulisan sa mga nagpaparenta nga ng staycation. Kilatisin ang kanilang kliyente, lalo na ngayong holiday season. Ito kasi ang 45 anyos na lalaki matapos mahuling nagnanakaw sa narentahan kansiyang tao sa Rodriguez Rizal. Hindi ka lamang ng Rizal Provincial Police Office alias Jules ang suspect na nagkaramang modus na pala ang magbenta ng mga gamit na tinatangay niya mula sa mga pinapasokong staycation. Nagugat ang reklamo ng timbre ng isang caretaker sa Barangay Isidro. Ang mga tao kaugnay ng kalokohan itong suspect sa kanilang franchise house nang tumatog ng force ang barangay. Nakakto pa si Alice Jules sa nagsisilid ng mga nakakawa. Nasa inapahan na ang aon ito ng December. Ang lalaking gano'n sa pagkaputan para masiguro ang sugan bago dalhin sa Rodriguez Special Police Station para sampahan ng kakulang kaso. Ayon sa Rizal PNP, lumalabas sa kanilang records. Kabilang sa mga dati ng nabiktima ng staycation modus na ito ng suspect ay yung binubuk niyang mga condo unit. Para sa kauunahan sa Pilipinas, Blazer H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Kasama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga sa mga taga San Mariano, Isabela na imbag na bigat. At saka syempre sa mga suki natin dyan sa Sinfeng, Taiwan. Aprobado na ng Kamara sa ikatlot pinal na pagmasa ang 17 panukalang prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos bago mag-Christmas break. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang mga panukalang ito ay binanggit ng Pangulo noong kanyang huling SONA. Sa 17 SONA bill, sinabi ng Romualdez na isabatas ng Kongreso ang Automatic Income Classification of the Local Government Units Act. Kabilang din sa nakalusot na sa Kamara ang panukalang amyenda sa Fisheries Code, Excise Tax sa Single-Use Plastic, ang VAT para sa Digital Transaction, Military and Uniform Personal Pension Reform Act at Anti-Agricultural Smuggling Law.
Pinagpuyatan din ng mga kongresista ang pagpasa sa panukalang Anti-Financial Accounts Scamming Act, Philippine Immigration Act, ang rationalization ng mining fiscal regime at ang Blue Economy Act. Yan din ang pagbuo ng Department of Water Resources and the Water Regulatory Commission. Mga simbahan naman sa Region 3, handa na sa unang araw ng simbang gabi. Detalye mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace. Angel, handang-handa na ang iba't ibang mga simbahang Katoliko sa pagsasagawa ng unang simbang gabi bukas ng madaling araw. Ito ang nasaksihan ng DCRH News sa iba't ibang bahagi dito sa Central Luzon. Pangunahin na mga babantayan ng itatalaga mga pulis matapos ng atasan ng Regional Director ng PNP sa Central Luzon na si Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang mga katedral kung saan matatagpuan sa mga pinakasentro ng mga syudad, gayon din sa iba't ibang mga bayan dito nga sa Region 3. Kinakailangan ang bawat simbahan ay mayroong nakatalagang pulis. Kaya naman libong pulis ngayon ang inaasahan simula bukas ang ipakakalat. Matatandaan sa mga nakalipas na pagdiriwang ng mga pagdaraos ng mga simbang gabi ay may mga ilang mga naiitalang insidente ng hindi ka nais-nais na mga pangyayari tulad din na ang ilan ay nagkakaroon na naiitala ng snatching o itong mga pagdurukot. Kaya naman paalala ng mga otoridad, kinakailangang maghanda. Isa sa mga paalala ng simbahang Katoliko ay ang pagbibihis ng maayos at iwasan ang mga daring na mga pananamit. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera-Sanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. At muli ang paalala sa atin ng West Chester Realty, meron pa hong natitirang unit sa GA Tower. Ang gagawin ho ninyo, mag-text ho kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 50,000 pesos lamang po ang all-in down payment para sa mga ready for occupancy unit na ng GA Tower. Less than 10 units na lamang ho yung natitira. Pero may chance pa rin ho kayong manalo ng hanggang 50,000 pesos ng mga appliances. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pero ang sabi nga ni Ginoong Nico Balenci, stop renting, start owning. Susunod ang 2x2, Sinjan sa While. Kuya Angel po, si Angel Palmon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Mayor Senny Mendoza, kumusta na po kayo, ha? Ingat po kayo. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula kay Epictetus. Ang sabi niya, anyone who can make you angry becomes your master. Kaya chill-chill lang, kulang kayo. Magandang umaga, Pilipinas!